Sementado man ang daan, pero may bakas ng mga dinadalawin ng tubig dito kapag malakas ang ulan. Ito. Mahal na rin natin yung tok-tok. Nakakit natin. Save the best for last. Kasama ang ating camper van, pupuntahan natin ang huling lalawigan na hindi ko pa napupuntahan sa Nueva Vizcaya. Ang Dupax. It could be glorious, 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 glorious. It could be glorious, 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 glorious. Ang aga ko na naman nagising. Kahit gaano ka late na ako matulog, maaga man ako matulog, maaga talaga ako nagigising. Welcome back to the Humming Farm. Isa sa mga campsites dito sa Nueva Vizcaya na kung saan masasabi kong ito yung mga comfort zone ko dito, maliban sa Alitaptap Base Camp. Matatawag bang pagpapahalaga ang kapayapaan? Oo, matatawag ang pagpapahalaga ng kapayapaan dahil ito ang nagpapakita ng respeto at pagmamalasakit sa kapwa. Nagpapalakas ng ugnayan, nagtataguyod ng kaligtasan at kaunlaran sa lahat. Masarap gumising sa umaga kasi ang dami mo naiisip, ang dami mong minumuni-muni, ang dami mong realizations, ang dami nagpa-pop up sa isip ng mga plano mo na mga gusto mong gawin sa buhay, ano yung dapat mong i-improve, ano yung mga dapat mong hindi na gawin, ano yung mga bagay na ikakabuti mo, pati na rin yung mga bagay na ikakasama mo. Sasagi at sasagi sa isipan mo. Ang kapayapaan ay hindi natin makakamit sa pamamagitan ng kayamanan o kapangyarihan. Ito ay nasa pagmamahal at pag-unawa sa ating kapwa. Baguhin ang sarili. Simulan sa maliit na bagay. Palagi tayo nasa gitna na gusto natin nasa crowd tayo. Madalas mas gusto natin na nagsosolo tayo o dadalawa lang kami. Halo-halo. Sabi ko nga dapat balanse ang buhay. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagsagot sa bulong ng puso. Sa sandaling pumapayapa tayo, nagiging krusada tayo ng pagbabago at katarungan. Magandang umaga sa inyo lahat. Mula dito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Nag-enjoy ako sa pagka-camping. Kaliwat kanan, punta-punta ako ng events, campsites at ganyan-ganyan. Naging masaya naman ako. Pero na-realize ko na hindi ko na pala nagagawa yung ginagawa ni Boy first time. Nakalimutan ko yung purpose kung bakit tayo may camper van. Camper van na ginawa para humayo kahit saan, bumiyahe kahit saan, matulog kahit saan. Labas na tayo sa comfort zone natin. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel
And welcome back to another Van Life episode. Balik na tayo sa mundo natin. Ulan pa nga tayo. Okay mga first timers, welcome back to another Van Life adventure. At ngayong araw, ngayong episode, ang pagsisimula natin sa pagbabalik natin sa kalsada. Kasama pa rin syempre ang ating mini camper van na si Watod. Huwag kayong mag-alala at kasama pa rin natin yung ating camper van kahit saan tayo magpunta. Yung camping, gagawin pa rin natin yan. Pero ngayon, mas magpo-focus tayo sa pag-explore. At kasama pa rin natin si Prisha. Kasalitan ko sa Manibela. Siya na rin ang may hawak ng isa pa nating camera. Huwag kayong mag-alala dahil magka-camping pa rin tayo. Pero sa episode na to, simula sa araw na to, ay wala tayong ibang gagawin kundi ang umandar ulit kasama ang ating mini camper van na si Watod. Focus natin ngayon, walang iba kundi ang umandar para mag-adventure. At kung meron tayong mga discoveries na madadaanan, eh why not? Gagawin natin at pupuntahan natin yan. Dito sa likuran natin, nakikita nyo malawak na kabundukan yan. Itutuloy na natin to. Ito ang nag-iisang lalawigan na hindi ko pa napupuntahan dito sa Nueva Vizcaya. Maraming lalawigan ng Nueva Vizcaya pero inuna muna natin ang lahat-lahat ng yon at nagtira tayo ng isa. Nakaka-excite gawin ulit. Kasi nga dati ginagawa ko rin yung mga adventures pero dati kasi motor yung ginagamit natin. So ngayon bagong mundo na gagawin ulit natin yung pag-adventures na naka-mini camper van na tayo. Kaya wala pa rin mag-iiba yung laman ng ating camper van. Bumabiyahe tayo pero lahat-lahat ng mga camping equipment o yung mga camping gear namin eh dala-dala pa rin namin. Pero mas minimal na ngayon, hindi na tulad dati na nag-adventure tayo, nag-camping tayo kahit saan dito sa sulok ng Nueva Vizcaya. At ngayong episode ay pupuntahan na natin yung nag-iisang lalawigan na hindi pa natin napupuntahan. Yun ang Dupax. Hindi natin dilimitahan yung sarili natin na dapat every adventure natin, bawat biyahe natin kailangan sa camper van tayo matutulog. Kasi kung meron talagang lugar tayo mapuntahan na meron naman talagang murang tulugan na maganda talaga, magpapahinga tayo ng maayos. 29 kilometers lang ang layo mula Solano hanggang Dupax. Sinave natin na mapuntahan yung lugar na ito panghuli, no? Tapos hindi pa tayo nabihiyaan ng magandang panahon. Biglang umulan. Pero mamaya yan, titigil naman yan. Mabilis lang pala natin marating yung Dupax Kalapit lang Sinadya ko talagang huwag maghanap ng impormasyon sa internet. Balik tayo dun sa iaasa natin lahat sa Google Maps. Caudal Hills. Noon pa man, alam ko na ang Dupax ay mayroong nagagandahang mga kabundukan. Hindi nga lang natin alam kung ano ang ating madadatnan. Maalala nung na-expect ko ngayon na pupuntahan na natin yung Dupax. Kasi pareho tayo dating nagpipigil palagi na puntahan nito Oo. Na-excite ako kasi hindi ko pa siya nakikita, di ba? 2 years na. Lagi mo nila sinasabi na mahal yan yung huli na pupuntahan natin. O may pupuntahan na natin. Tingnan natin kung anong special dito sa Dupax. May idea na ako sa klase ng daan na tatahakin natin kasi yung mga kaibigan namin dito sa Nueva Vizcaya na nakapunta na ng Dupax del Sur and del Norte ay sinasabi kasi nila na yung lugar matatarik ba? Taas, pababa, taas, pababa. Sa sobrang dami naman na matataas na lugar na pinuntahan natin dito sa Nueva Vizcaya, medyo confident naman na yung loob natin na puntahan itong Dupax. Same lang naman ang mga kabundukan dito, no? Ang pinagkaiba is kung anong meron doon sa mga kabundukan na merong, kumbaga kung ano yung mga nakalagay doon na pwede nating ma-experience. Saka kadagdag bawas natin ang gamit natin pang camping. Yung mismo tubigin natin, hindi natin nadala. Oo nga. Bili lang tayo ng galon. Magkano? 200 may kasama ng tubig. Sige. All goods lang. All good. Nire-ready lang lahat ng kailangan namin. Wala tayong ideya sa lugar. Alam ko na anong pupuntahan natin. Rolling Hills. Kung pwede mag-camping doon, edi magka-camping tayo. Nakita na namin sa Google Maps yung gusto naming mapasyalan. Pero ibang level pala yung akyatin na yun. Ngayon, pupunta tayo doon, susubukan natin kung kakayanin ba ng ating sasakyan ang akitin ang lugar na yon dahil talagang para siyang bulate na matarik
kung umalis tayo na confident tayo na mapuntahan yung tuktok na yon, ngayon medyo nagdadalawang isip ako. Kakayanin ba? Kaya. Yung cold campsite nga, kinaya, mahal. Sige, subukan natin. Pag hindi naman, pwede naman umatras. May kasalitan na rin pala ako sa pagdadrive. Kasi kung magre-research kayo mga first timers ng Nueva Vizcaya, marami kayong makikita mga lugar na magaganda, especially yung mga kabundukan. Magaganda kasi ang mga kabundukan dito. Pero alam ko sa sarili ko na kapag pinag-usapan na kabundukan, ang Dupax del Sur talaga ang may pinaka the best at pinakamagandang view pagdating sa mga kabundukan. Challenge tayo dito, nararamdaman ko. At habang papalapit ka sa mga kabundukan, unti-unti na rin nawawala ang mga internet signals. Ikaw ba ay willing na talaga mag-drive ng malayo? Ako naman. Kasalitan ko. Oo. Gusto ko na. Para naman nakakapagpahinga ka. Huminto muna kami sa isang tabi. Hindi na namin kaya yung amoy eh. Huminto muna tayo dito sa... Hindi ko na alam kung anong lugar to. Basta around Dupax pa rin to. Kailangan namin kainin yung durian. Kasi hindi na namin kaya yung amoy na paikot-ikot sa loob ng sasakyan. Nababango naman tayo sa durian, pero bakit ito kaya ganun yung lasa, no? Yung amoy, no? Nahihilo ka na ba? Nahihilo na ako eh. Pero sa ibang durian, mga durian Davao, Laguna, hindi ako nahihilo eh. Hindi natin alam kung saan to galing, pero sabi nga nila, lalo na yung mga first time na kumakain ng durian at hindi pa kumakain ng durian, na sinasabi nila na mabaho daw ang durian. Ngayon kung masasabi na mabaho yung durian to. Stop over muna tayo kasi hindi pa naman natin alam talaga kung saan yung pupuntahan natin. Paikot-ikot lang kami dito. Ang laki pala ng Dupax. Pero ang goal lang naman natin, makapag-ikot-ikot tayo ng Dupax. And then maghanap tayo ng mga overlooking para makita natin yung kabuuang lugar nung Dupax area. At syempre yung mga kalapit na mga bayan, mga kabundukan ng Aritaw. Tapos yung mga kabundukan dito, tanaw din yan kapag nasa kabundukan ka ng ibang lugar dito sa Vizcaya. Sana hindi siya sira. Simula nang napunta kami ng Mindanao, nabili kasi namin to sa cravings na namin palagi ang durian. Medyo pahinog na. Season man o hindi, lagi namin hinahanap yan. Okay, okay muna. Ba't ganun, mahal? Bakit? Iba. Anong iba? Iba ano niya, hindi siya creamy. Parang hindi siya durian. Oo. Tara natin iba. Hindi siya lasang durian. Yes. Yung amoy, yung lasa, hindi. Hindi yung amoy durian. Yung amoy nga ng durian, wala nga. Craving satisfied na sana. Hindi talaga, matigas siya. Pero parang mauwi pa sa pagkadismaya. Sayang 250. Durian siya, pero durian-durianan. Ha? Yaman na. Excited pa naman ako. Binalikan namin yung nakita namin signage ng Caudal Hills. 600 meters, you will arrive at your destination. Di ba nasa Google Maps naman ito? Yeah. Ito yung mga sinasabi dito sa mga reviews. Lagi yung rough road na dadaan. Pero sa taas daw is simento. Semento na. Sana mayroong kape. Ano? Pero lumabas din kami agad. Mali ang nakapin sa Google Maps. Sigit eh. May gate kasi, may kalsada eh. Nagsimula na kaming malito at maligaw. Nakakalito yung mga daan dito. Ito, Romel's Grocery. Yung pinanggalingan natin, pinanggalingan din ni J4. Nalilito rin siya. Naliligaw din siya tulad natin. Ang vlog ng kaibigan natin si J4 ang nagsilbing guide namin para mahanap namin ang tamang daan papunta doon sa kabundukan na gusto nating puntahan. Hanapin na lang muna natin yung tulay. Kanina, di ba, familiar naman yung tulay na dinaanan natin yung ganon. Tapos magtanong, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magtanong sa mga lokal. Correct. Lokal na lang talaga kasi yung ano eh, yung mapa, yung mga nakapin dito sa mga destinasyon, nakapin naman, pero pag add nun ka na, alayo naman sa picture na nakikita mo sa Google Maps. Kasi kadalasan naman yung mga pinupuntahan natin, lahat yan kami may research kami. Nagre-research muna kami sa Google Maps, sa YouTube, kung ano yung mga best na mga destination na pwede ding puntahan sa isang lugar. Nagre-research kami. Pero kasi may mga ganun talaga na hindi accurate eh.
Parang ito yung tulay na nakikita natin kay J4. Bro J4, maraming salamat ah. Natulungan mo kami sa video mo. Okay, dyan. Ramel. Ramel Sari-Sari Store. Nakita ko na kanina yan, yung Sitio de Victoria. Kaya akala ko kasi parang ano siya eh, parang resort kasi siya tignan. Saan dito? So sabi doon kanina, may konting rough road, no? So ito nga siguro yung rough road na tinatawag. At para makasigurado, mas okay na magtanong tayo sa mga lokal. Ito, may lokal dito, magtanong tayo. Sir! Pwede po magtanong, dito po ba yung ano po, yung parang overlooking na pwedeng pasyalan? Dyan po, dire-diretso lang po sa bundok. Sitio Victoria Opo. Sa tingin niyo ba ay kakayanin ba ng sasakyan namin packet doon? Sementado naman po yung pakyat. Sige Kaya lang po. baka may mga nalaglag na mga maliliit na bato. Na ba to? Sige po. Salamat po ah. Thank you po. Hindi biro yung daan para sa laki ni Watod. Basic lang yan. Pero kasi dahil nga yung sasakyan natin mababa, para yung clearance ko lang yata ganito lang. Kaya yung mga ganyang mga lubak-lubak kailangan pag-ingatan pag si Watod yung idadaan. Masikip ang daan, kaya kapag may kasalubong, kailangan bigayan. Ang hirap! Ito lang, parang semento na yata doon. Semento na nga daw. Huwag ka sasayad. Nalubak na. Meron tayong nakikitang dam dito. Maliit na dam ba yun o pala isdaan? Hindi natin sure. Laistaan yan, mahal. Maaaring pala isdaan ito. At nagsimula na nga ang paahong daan papunta doon sa Victoria Hills. Wala lang. At nagsimula na rin sumilip ang mga nagagandahang kabundukan ng Dupax. Dito pa lang mataas na How much more doon? Kapag ito naakit natin, another achievement na naman to. Meron na naman tayo na unlock. Huling bayan na pinuntahan natin dito sa Nueva Vizcaya. Ano? Yung taas na yun, no? Kayanin ba natin to? Ayan, yung uka na yan, yan yung kalsada. Ganda. Sementado man ang daan, pero may bakas ng mga dinadalawin ng tubig dito kapag malakas ang ulan. Sige, laban. Hindi na bago sa atin to. For the sake of the view ba? At para i-unlock natin naman napuntahan natin yung mataas na parte ng Dupax. Let's go, Watod. Maswerte tayo at maganda ang panahon. Pero sobrang lakas ng Tignan hangin. nyo kung gaano kaganda ang kabundukan dito sa Dupax. Iba, no? Mas mas kalbo. Yeah. Pero hindi ibig sabihin ng kalbo na na hindi tinutubuan ng mga puno-puno. Pero may explanation kasi mga first timers kung bakit yung may mga kabundukan na ganyan na parang hindi masyadong tinutubuan ng mga puno, more on green na grass lang. Kasi ang ibig sabihin niyan, yung lupa ng kabundukan is hindi siya purong lupa. May halo siya ng mga bato o kung ano-ano man na matitigas. Kaya walang tubo-tubong mga puno na kumbaga walang pagdadaluyan ng ugat yung mga malalaking puno kaya hindi sila tumutubo talaga. Kung meron ng mga ganyan, pangilan-ngilan na mga tumutubo, yun yung area ng lupa na puro ang walang halong bato-bato. Ito. Ayan. Kaya! Go, Watod! Go, Watod! Wag kang bibig! Tutulak ko naman kita. Kaya? Kaya yan. Tiwala lang. Tuk-tuk, Watod. Parang ito na yata yung tuktok Mahal narating natin yung tuktok. Oo. My goodness. Solid. Ang hira. Sana may tindahan. Oo, reward lang ba? Baka may kape. Oo nga. Pero kung walang kape, may kape naman tayo dyan. Parking area. Oh. Oh my goodness. Nakakit natin. Nakakit natin.
At dahil nga hindi tayo makapagpalipad ng drone sa sobrang lakas ng hangin, ipapakita ko sa inyo kung gaano katarik ang inakit natin. Marating lang natin ang tuktok. Na yun! Yun sa taas, akit pa tayo doon. Oh my God, ang ganda! Yan. Yun naman. Dobleng ingat lang kapag nasa taas na, lalo na sa mga naka 4 wheels. Napakakitid ng parking space. Tabi pa ng bangin. Bira. Dupax unlock. Tignan niyo yung inakit natin. Parang ang hirap pagpalipad ng drone ngayon, no? Ang lakas ng hangin Ang lakas talaga. ng hangin. Delikado. Pero sige, di bale. Andito naman na tayo sa tuk-tuk. Maglakad-lakad tayo dyan. Kasi may mga ibang bundok pa dyan na pwedeng lakarin natin, no? Adventure, let's go. Kasi literal na matarik. Pero nakayanan ng camper van natin kahit na medyo ugod-ugod talaga siya. Hindi na bago sa atin. Umuugod-ugod siya. Save the best for last. Napuntahan ko na lahat ng lalawigan dito sa Nueva Vizcaya maliban dito. Isang kwento na naman ang isusulat natin sa libro. Libro bilang isang biyahero. Lakas ng hangin. Ang ganda, oh! Woo! Dupax! Let's go! Dito ko rin napatunayan na totoo ang sinasabi ng mga Vizcayano na ang Dupax ay isa sa mga mayroong magagandang kabundukan. Kitang-kita yung kabuuan na 360 ng kabundukan ng ng Cagayan Valley, mahal. Hawakan mo ako dyan. Kaya nga, inahawakan talaga kita. Ang lakas ng hangin. Ayan, oh, yung buong kabundukan ng Cagayan Valley na nagpapaikot sa atin dito sa Nueva Vizcaya. Kung maganda lang yung panahon, pwede tayo magpalipad eh. Pero wag na, at marami pa tayong gagawin. Baka mawalan tayo ng drone na naman. Meron pang isang pwedeng puntahan doon. Lalakarin natin. Grabe ba? Madali puntahan kapag motor to. Pag sasakyan, okay lang din naman. Oo. Pero mas madali ang motor. Pag nakamotor, all Nandun tayo, goods. Oo. At kahit na hindi campsite ito mga first timers, alam ko papayagan tayo dito mag-camping. Oo nga. Wala lang kuryente. Wala lang sapat na tubig na mapagkukunan kasi tuktok na tuktok to eh. Ito na yung tuktok ng bundok na nakikita namin sa malalayo. Ito na yun. Dito na mismo kami sa taas. Grabe. Totoo nga nakakatulong ang kalikasan sa mga mabibigat nating nararamdaman. Pagod yan. Buti na lang at napakarami pa rin mga lugar na pwede nating takbuhan. Hindi ko alam kung bakit ginawa ng kalsada na ganyan kaganda yan. Though matarik siya, siguro may pinaplanong magandang destinasyon dito na pwede puntahan talaga ng mga turista, no? Kasi in-expect kasi namin na talagang yung pag-akit namin dito, yung tipo sa ang daming tao, may mga kapihan, at kung ano-ano pang pwedeng gawin. Hindi eh. Sobrang lokal yung vibe niya eh. Baka may binabalak. Siguro yun dapat natin abangan kung anong balak na dito sa kabundukan ng Dupax. Wala. Makichika tayo sa mga lokal. Magbabalik na sa kalsada at ipagpapatuloy natin kung ano ang ating nasimulan. 100% natitira sa camper van. Where have you been? Susuyurin ng daan para makakuha ng kwento na merong kabuluhan. You now and then. Someone just like you who can make me feel the way you do. Cause if I'm Ito yung pinaka-extreme ng pagka-amaze namin sa Nueva Vizcaya. we only need each other. Tama-tama lang pinanghuli natin puntahan to. Bangin to. That's right. Mukhang Bangin talaga siya. Oo, bangin. Talagang bangin yan. Wait lang. Tatayo lang ako. It is you now and always. It could be glorious.